Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat, mga kapatid. Sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Atin pong pagnilayan, mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay Juan, Kabanata 20, may talatang 1, talatang 2, hanggang talatang 11, hanggang talatang 18. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay umuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po, mga kapatid, ay kapistahan po ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena po, mga kapatid, ay taga Magdala sa Galilea. Si Maria Magdalena po, mga kapatid, ay tinatawag na wealthy woman o may kakayahan sa buhay. Si Maria Magdalena, mga kapatid, ay inalipin ng 7 kademonyo. Lumapit kay Jesus si Maria Magdalena, mga kapatid. Pinagaling ni Jesus si Maria Magdalena. Nilinis ni Jesus ng lubusan si Maria Magdalena. At si Maria Magdalena, mga kapatid, ay naging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, mga kapatid, si Maria Magdalena ay tinawag na apostol ng mga apostoles. Mga kapatid, inalay po ni Maria Magdalena ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Simula po, mga kapatid, nung mga panahon na pinagaling siya ni Jesus na ating Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, kapag ang isang tao ay inalipin ng demonyo, makasalanan, mga kapatid, sa pakiwari po natin ay wala ng taong kakanlong sa atin. Ngunit nakita ni Maria Magdalena si Jesus na meron pa palang isang tao nakakanlong sa isang taong makasalanan. At sa katunayan,
ang taong iyon ay nagpapagaling kay Maria Magdalena. Si Jesus, mga kapatid, ang tunay at dakilang manggagamot. Doon po nakita ni Maria Magdalena, mga kapatid, kay Jesus ang tunay na pastol. Simula Galilea hanggang Jerusalem, eyewitness po si Maria Magdalena, mga kapatid, sa buhay, pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa katunayan, mga kapatid, siya po ang tagatustos, isa sa naging tagatustos sa ating Panginoon, sa mga alagad ng ating Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan na nagmumula sa ari-arian ni Maria Magdalena, sapagkat si Maria Magdalena, mga kapatid, ay may kakayahan sa buhay. Noong panahon po, mga kapatid, na si Jesus ay nagdanas ng hirap, dinakip, ipinako sa krus at mamatay, naroon po si Maria Magdalena, mga kapatid, kasama po ang ina ng ating Panginoon na si Maria at ang alagad na minamahal ni Jesus na ating Panginoon. Araw ng Sanlinggo, sabi po sa Ebanghelyo, mga kapatid, magbubukang liwayway sa araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan ng ating Panginoon. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Kaya po siya pumunta sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Mga kapatid, si Maria Magdalena ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo, mga kapatid, na ating Panginoon, tunay na pastol sa kanyang mga alagad. Kaya alam po nila, alam po ni Maria Magdalena, alam po ng kanyang mga alagad ang tinig ni Jesus na ating Panginoon. Nagdadalamhati po si Maria Magdalena, mga kapatid, sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din po ang mga alagad ng ating Panginoon. Umiiyak si Maria Magdalena. May nakita isang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Tinanong nila si Maria, bakit ka umiiyak? Sumagot si Maria Magdalena, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria na ang kausap niya ay ang hardinero. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Nung tinawag na po, mga kapatid, ni Jesus ang pangalan ni Maria Magdalena, doon po nakilala ni Maria Magdalena si Jesus. Sinabi ni Maria Magdalena sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo, nung tinawag na po ang pangalan ni Maria Magdalena, kilala po niya si Jesus. Siya po ay humarap sa ating Panginoong Jesucristo. Tuwang-tuwa po, mga kapatid, si Maria Magdalena nung nakita niya si Jesus na muling nabuhay. Sabi ni Jesus sa kanya, huwag mo pong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. Kaya dito po natin makikita, mga kapatid, kung bakit si Maria Magdalena tinawag na apostol ng mga apostoles. Sapagkat una pong nagpakita sa kanya si Jesus nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. At si Maria Magdalena po, mga kapatid, ang nagbalita sa mga apostoles.
na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo at nagpakita sa Kanya. Kaya doon po mga kapatid, tinawag si Maria Magdalena na apostol ng mga apostoles. Kaya po mga kapatid, isa po sa hinahangaan ko sa karakter na nakasulat sa banal na kasulatan ay si Maria Magdalena, sapagkat mula po sa pagkaalipin sa mga kasalanan, lumapit po siya kay Jesus na ating Panginoon. Pinagaling, nilinis ni Jesus ang kanyang mga kasalanan at naging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Saksi si Maria Magdalena mga kapatid sa dinanas ng ating Panginoon. Ipinako sa krus, naroon siya. Mamatay si Jesus sa krus, naroon si Maria Magdalena mga kapatid. Muling nabuhay ang ating Panginoon, sa Kanya unang nagpakita ang ating Panginoon na si Hesukristo mga kapatid. Kaya po ano po ang maging aral po sa atin dito mga kapatid? Lahat po mga kapatid na pamilya ngayon, mayroon pong karamdaman. Maging mayaman ka man, nakahiga ka man sa kwarta, katamtaman man ang iyong buhay, salat ka man sa buhay, o salat ka sa buhay, mga kapatid, lahat na pamilya ngayon mayroong karamdaman. Maaring pisikal, maaring espiritual na karamdaman. Wala na pong ibang paraan mga kapatid para gumaling ang lahat. Tulad po ni Maria Magdalena, lumapit kay Jesus at siya'y gumaling at naging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad ni Maria Magdalena mga kapatid, nakilala ang tinig ni Jesus. Kaya dapat po mga kapatid, kilalanin po natin, dinggin po natin ang mga kapahihayagan tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pamamagitan ng anak na si Jesus na aming Panginoon, maraming salamat po sa bawat araw, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.